Alam namin na marami nang nakapunta sa lugar na ito. Marami na rin nakapag-feature. Pero kahit first time naming makarating dito, ay kakaibang karanasan pa rin ang hatid nito. Sa episode na ito, ay dumayo tayo ng Maliko. Kasama ang ating partner, ay ating inakyat ang kalsadang ito mula Santa Fe, Nueva Vizcaya hanggang makababa tayo ng San Nicolas, Pangasinan. Mga makapigil hiningang tanawin ang ating nakita habang ine-enjoy ang magandang kalsadang ito na nag-uugnay sa probinsya ng Nueva Vizcaya at Pangasinan. At sa episode na rin pala na ito ay may bago tayong makakasama sa ating paglalakbay. Ang Ayochi C6 Pro. Sa itong all-in-one motorcycle CarPlay na magiging kaagapay natin sa paglalakbay mula ngayon at sa mga susunod pa nating mga biyahe. Kaya, ano pang inaantay nyo? Tara na't samahan ulit kami dito sa napakagandang biyaheng ito. Good morning everyone. Medyo bago-bago ang setting natin ngayon at wala tayo sa Marikina dahil ngayon ay saan tayo, love? Nasa Nueva Vizcaya tayo. And meron tayong itatry na hindi pa natin natatry na daanan. Ito yung parang famous na kalsada na parang marami nang nakapunta and ngayon pa lang kami makakapunta. Punta tayo ng Maliko. So parang new ride to. Hindi tayo sa Marikina magsisimula. At kung may napapansin kayo sa atin, ano napapansin nyo sa atin? Meron na tayong bagong makakasama. Ang Ayochi C6 na Apple CarPlay and Android Play na navigational system para hindi na bugbog ang ating cellphone. Tama ang narinig nyo mga Regans. Dahil sa suporta nyo at panonood, natupad na rin ang matagal na nating pinapangarap ang pagkakaroon ng motorcycle wireless CarPlay display. Hindi na mabubugbog ang cellphone natin kakagamit sa pag-navigate sa mapa. Nakuha natin ito na may kasamang discount at dumating ang package na maayos ang pagkakapak at well secured. Kumpleto rin ang lahat ng kailangan pati na ang mga mounting accessories. Sa loob ng box, na-receive natin ang buong set. Main CarPlay screen, dalawang TPMS sensors, dalawang camera harapan at likuran, controller, USB power cable, camera connection cables, power cables, universal mount at user manual, at kasama pa ang iba't ibang tools at accessories para sa installation.
Gusto ko sanang ako na lang ang mag-install pero naisip ko na mas safe kung ipapa-install natin sa expert. Kaya dinala natin ito sa Boogieworks na bihasa na sa ganitong klaseng setup. And napaka-convenient. Solid yan, solid. At hindi na siya nabubugbog. Ayun o, grabe alikabok yan. Kanina pa kami naalikabok. At dahil palagi nating mabababad sa init at ulan ng device na ito, ready na ready ang AOC C6 Pro sa ganitong mga sitwasyon. May IP67 waterproof rating kasi ito. Ang IP ay nangangahulugang ingress protection. Ang numero 6 ay nangangahulugan na protektado ito laban sa alikabok o completely dust type. At ang numero 7 naman ay nangangahulugang kayang mabasa nito o kahit saglit na lumubog sa tubig na may lalim na 15 cm hanggang 1 meter. Ang galing! At syempre, hindi mawawala ang ating OBR. Bago ang ating dadaanan ngayon, kakaiba hybrid. Dahil di tayo nanggaling sa Marikina. Alright? So time check, it's 8 o'clock. Saktong-sakto. At hindi pa namin alam kung ano yung mga pwede nating makita sa Maliko. Alright, so dito tayo sa Nueva Vizcaya. Tapos punta tayo ng Maliko. Yun, no? First time. At kung napadpad ka sa channel namin, we are Ride Gone. At mostly travel videos na namin ginagawa. Kasama ang OBR. At may bago tayo kasama, ang AOC C6. Woo! At sa mga nagtatanong at sa mga gustong mag-avail nito, meron tayong binigay na link dyan sa baba. Pwede rin kayo magkaroon ng huge discount. Gamitin lang yung aking code sa baba. Kanina pa namin ginagamit itong AOC C6. Kasing laki lang siya ng phone natin na ginagamit dati. Okay naman siya. Parang normal phone, pero ang hinahanap kasi natin yung hindi na mabubugbog yung phone natin. Kumbaga dedicated na siya for display. Diba? So time check, it's 8:04 at packet na tayo ng Maliko. First time natin dito. At hindi ko alam kung yung makikita natin ngayon yung mga nakikita natin sa YouTube. Dahil laging parang ibang part yung binivideohan nila, I think. Iba yung dinaanan natin dahil yung normally, yung iba galing Pangasinan, umakyat ng San Nicolas ba yun? Tapos Maliko. Eh tayo ngayon, Nueva Vizcaya tayo dadaan. Wow. Yun, laki na ng display natin. Stig. Wow, parang ano lang to Marilake. Live Hito for sale. Okay, nasa Imugan na daw tayo. Imugan. May nakita kaming signage doon. Imugan ang nakalagay. Imugan, Nueva Vizcaya. First time namin dito, kaya medyo kinakapa-kapa pa namin yung mga pakurba-kurba. At pa-reverse tayo. Dito tayo dumaan sa Nueva Vizcaya. Stig. Mga huni ng ibon ang ating naririnig. At makikita natin mga tanawin. Napakaganda. Napaka-birhen ng mga puno sa papawiring kaliwa ko. Kaya guys, kung mapupunta kayo rito yun, kaya sigurong sinasabi na Maliko ito dahil paliko-liko. Dahil nga paliko-liko ang mga kalsada dito, madalas pala itong daanan ng mga gustong mag-banking. Masarap sa pakiramdam dumaan dito. Mayapa at puno ng mga puno.
Okay lang mag-enjoy, pero lagi ride safe tayo ha. Alright, so marami tayo nakakasabayang mga naka-Vespa ngayon. Shoutout po sa inyo mga sir. At habang tayo ay dahan-dahang ninanamnam ang ganda ng kapaligiran dito paakyat ng Maliko. Yun o, dami nila. Nep, ride safe po, ride safe, ride safe. Nako, grabe, nag-overshoot. At kung mapapansin natin, kung nandito lang kayo sa kinalalagyan namin mga Regans, ang lamig. Ayun o, 11 kilometers Maliko. Lapit na. Meron daw kasi itong 42 kilometers. Kakana na tayo, lalabas na tayo dito sa Maliko. So napakaikli lang pala niya. Galing. Love, sabihin mo ko, ang galing. 1, 2, 3. Ang galing. Ganda dito ah. Patibot. Oh. Shoutout kay Carlson. Hi Carlson. Shoutout sa iyo. Next time rider ka na. Ang lamig na nararamdaman namin ngayon. Parang umakyat tayo ng Benguet, highest point. Sig. At dahan-dahan lang naman tayo dito dahil first time natin itong makaraan dito sa kalsada na nagdurugtong sa probinsya ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Ganda. Talagang kahanga-hanga ang kalsada nito papunta ng Maliko. Ang mga sanga ng puno na may yabong at ang malamig na hangin ang nagpapadagdag sa ganda ng lugar. Mabuti na lang at umaga tayo dumaan dito dahil sobrang sarap sa pakiramdam ng sinag ng araw, lalo na sa umaga. Ganda. Overlooking. Maganda ng mga ano niya, cliff edges. Solid dito. Oh. Ito yung maganda dito sa Aochi. Parang kahit walang data, nakikita ko yung daan kung mayroon tayong sa magsasangang daan. Kasi kung walang data, ang makikita lang natin yung location natin tapos yung layout ng kalsada, which is parang malaking tulong na rin kapag walang tayong nakikitang parang direction
Perfect talaga tayo dito sa packet ng Malico. Parang naalala ko na, parang may na daanan tayong ganito sa Bataan, no? Sa Maribeles. Oh, packet ng packet. Tapos biglang boom! Ganda. At kung napadpad ka sa channel namin, we are Ride Gun. At mostly travel beads ang ating ginagawa. At ngayon, sinubukan din natin tong daanan, tong Malico. Ado, ginaantok. Nakakantok dito yun, no? At kung di ka pa nakasubscribe, baka naman, please do comment, like, share, and subscribe. At ang OBR natin, ano? Inaantok. May mga bilihan din pala dito. Bilihan, tindahan. 7 kilometers na lang daw at nasa Malico na tayo. At puro pahon yung sinasagupa natin dito. Galing tayong Santa Fe, Nueva Vizcaya. Padaanan na natin yung Imugan. At ngayon ipapunta na tayo ng Malico. Paliko-liko. Oh, mundo. Ang kaibahan lang nito dun sa dinaanan natin sa Mountain Province, yung mga bundok dito puro puno pa. Doon sa Mountain Province ginagawang mga palayan na, no? Galing. Oh, rough naman dito. Uy, ganda ng ano, puno. Sobrang grow. 6 kilometers at nasa Malico na tayo. Pangasinan, di ba? Malico, Pangasinan. Malico. Ay, hindi, Malico, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Nalito rin ba kayo? Ako rin eh. Kung sa mapa nyo titignan ang Malico, ito ay nasasakupan ng dalawang probinsya, ang Pangasinan at Nueva Vizcaya. May dispute sa boundary ng mga lugar at hindi na natin masyado alam ang dahilan. Pero kahit ganoon pa man, ay dinarayo pa rin ito ng mga gustong mag-relax at mag-enjoy habang tanaw ang napakagandang Caraballo Mountains. Kumpirmado ng 2020 Census of Population and Housing ng Philippine Statistics Authority ang pag-iral ng dalawang Malico. Ayon sa tala, ang Malico sa San Nicolas, Pangasinan ay may populasyong 348, habang ang Malico sa Santa Fe, Nueva Vizcaya ay may populasyong 234. Hindi kalayuan ay nakarating na tayo sa isang view deck na overlooking sa napakalawak na kabundukan. Kinuha na rin namin ang pagkakataon na ito upang humigop ng mainit na sabaw ng cup noodles. Sa mga ganitong malalayong biyahe, dapat ay ligtas tayo sa anumang aspeto at hindi natin alam kung anumang pwedeng mangyari sa kalsada. Kung kaya't mabuti na lang at kargado ang ating Yochi C6 Pro ng 1080p quality na camera. At merong 140 degrees wide angle view sa harap man kahit maaraw at kahit sa likod kapag gabi. Naka-loop recording na rin ito para hindi mapuno ang memory card at equipped ng G-sensor para maisalba ang footage at hindi ma-erase kung sakaling may aksidente. Nakadisenyo rin ang device na to na kumonsumo ng mababang battery, kung kaya't hindi tayo mangangambang magkaproblema. Iba pa rin kapag handa ka sa lalo na sa panahon ngayon, matagilid ka kapag walang ebidensya. Time check is 8:47. Nakarating na tayo dito sa Malico Tourism Assistance Center, Barangay Malico, San Nicolas, Pangasinan. Anong meron dito? Mga ano. At nasa Pangasinan na tayo. Malico, San Nicolas, Pangasinan. Ganun-ganun lang. Nueva Vizcaya to Pangasinan. Malico, Coffeehan, parking area and CR. Silog menu. At wala pa ring data.
May motor parts. Lupit. Lamig dito ah. First time natin makapunta dito. At ganito pala dito, San Nicolas, Pangasinan. Maliko gas station meron din. Alam niyo ba na mas mataas ang elevation ng Maliko kaysa sa Baguio? Sumusukat pong 1,675 meters above sea level ang lugar na ito, na kumpara sa 1,540 meters na taas ng Baguio. Kung kaya't binansagan ding summer capital of Pangasinan ang Maliko. Ang lugar ng Maliko ay pinangalagaan ng mga katutubong Kalanguya mula pa noong unang panahon. Ito ay kilala din sa zigzag na Villa Verde Trail na nagsimula pa noong panahon ng mga Kastila at kasalukuyang nire-rehabilitate bilang missing gaps ng Pangasinan Nueva Vizcaya Road na magpapadali at magpapakomportable sa mga biyahero. I think narating na natin yung Malikos viewpoint doon sa part na yon. And kung ikukumpara natin sa huli nating naging ride sa Maligkong Rice Terraces, siguro masasabi ko na mas matarik pa rin talaga sa Maligkong Rice Terraces sa Bontoc Mountain Province kumpara dito sa Maliko. Medyo matatarik yung mga kalsada pero kaya naman, at meron ng mga kainan dito. Yun o, ito yung mga nakasabay natin kanina, naka-Vespa. Uy, may ano sila o, sheep. Yun o, may mga hayop dito pang mga ano, imported. Oh, stick, ganda o. At may ginagawang kalsada pero kaya naman, hindi naman siya ganun kahabaan at medyo patag siya kumpara dun sa dinaanan natin sa Bontoc Mountain Province. Sobrang lalaki ng mga bato tapos matarik pa. Ito okay naman, hindi naman siya ganun kataasan. At katulad din sa Mountain Province, nilalagyan na rin nila ng mga protective barriers yung paligid ng mga bundok na tinapyas para iwas landslide, katulad ng mga green na net na yan. Tapos meron parang mga binaong bakal para hawakan yung mga wire mesh net. At medyo umiinit na, mga net. Oh, ganda. Bawat liko natin dito, napakaganda ng mga bundok. Kakaiba yung forma ng mga bundok dito kumpara sa Mountain Province. Ganda. Yung ilalim ng kalsado nag-e-erode na. Slab na lang yung natira. Bridge, boom. At dadaan tayo sa kalsada na wala ng lupa sa ibaba. Next time, pag bumalik tayo sa Maliko, tingnan talaga natin yung mga pinupuntahan nila. Parang may mga view deck na pinupuntahan, may entrance fee.
So ngayon, walkthrough lang muna tayo. Alright! Ganda. Isang buong habang kalsada hanggang doon, umiikot sa bundok. First time lang natin makarating dito sa Maliko at pakiramdam namin ay hindi ito ang huli. Dahil sa mga nakita namin ay talaga namang masasabi naming marami-rami pa ang pwedeng maging development ng lugar na ito sa mga susunod pang mga taon. Dire-diretso lang naman ang naging biyahe natin pababa ng San Nicolas, Pangasinan. Dumaan tayo sa mga view deck na alam naming babalikan pa namin sa mga susunod na madaan tayo dito sa Pangasinan. So ngayon, itong alaala na muna ang aming babaunin sa mga sandaling ito. Ang berdeng mga dahon ng mga puno sa daan, ang makapigil hiningang mga tanawin, ang nagtataasang mga kabundukan ng Caraballo Mountains, at mga lugar na nakikitaan namin ng potensyal na layuin ng tao. Pero sana, kung dumating man ang araw na dayuhin na ito ng napakaraming turista, ay panatilihin pa rin natin ang natural nitong ganda para kahit paano ay maabutan pa ito ng mga susunod pang mga henerasyon. Nakababa na rin tayo ng Maliko at masasabi namin isa ito sa mga kalsadang dapat nyong mabisita. At kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, ay malaking pasasalamat namin sa iyo dahil salimahan mo kami hanggang dulo. Dahil sa inyo ay nakamit na natin ang matagal na nating pinapangarap na motorcycle CarPlay display para di na tayo naiilang na masira ang phone natin sa iba't ibang kondisyon ng kalsada. Sana namang lugar ang naisa katuparan natin. Salamat sa inyo dahil malaking tulong ang panonood nyo para sa matagal na nating pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. Muli, kami po ang RideGon na walang sawang nagpapaalala na ride safe lang. Bago matapos ang video na ito, syempre, pagkatapos ng long ride ay pinamotor wash natin ang ating motor. Kasama pa rin ang AOG C6 Pro.